Ako naman po ang ipapatotoo ko nung nakaraang Biyernes po, hindi po kami nakarating dito kasi kami nag-swimming. Ngayon po, yung nandun na po kami sa bago yun, nagluto po kami ng lumpia. Tapos, di ba may sausawan suka? Parang nasarapan yata ako sa suka. Tinikman ko ng tinikman. Nung nung nandun na kami sa event, humihilab yung tiyan ko, ang sakit-sakit sobra. Sabi ko, ano kaya nangyari sa akin? Naninigas yung aking tiyan. Sabi ko, tapos nadagdagan pa na kumain kami na ang ulam namin nilaga. Nilaga na may mga gulay, may kamote, may saging, yung gano'n. Mahina ang panunaw ko. Kumain ako, naghalo-halo na. Sabi ko, ang sama ng pakiramdam ko. Ang tigas ng tiyan ko, hindi ako maligay, hindi ako maupo. Sabi ko. Maraming salamat na lang at dala namin yung sagip kasi nung nakaraang Biyernes, bumili kami ng sagip, tapos may baon pa ako, may pa ako sa bahay, may stock. Dinala namin doon sa swimming yung sagip. Sabi ko, alam ko na, sabi ko, may dala kami yung sagip. Kaya, purihin ang Panginoon. Ininom ko po yung 5 cup ng sagip. Tapos maya-maya po, medyo lumambot na yung tiyan ko, umutot na ako hanggang sa nagumi na po ako. Kaya maraming salamat. Kasi talagang ang sagip po talaga napaka-ganda, napakabuti. At isa pang yung nag-high blood ako, umabot ng 220 yung dugo ko. Kasi minsan, hindi ko lang din po alam kasi nagtitinda po ako, syempre napapagod, tapos minsan hindi ako nakakatulog, siguro ganun. Maabot po minsan yung yung dugo ko ng 220 over 120. Nalalaman ko lang po pag nagpapa-BP ako sa center. Sabi ng doon, ng nurse, "Nanay, punta ka na sa ospital, ang taas ng dugo mo, grabe. Anong nararamdaman mo? Hindi ka ba nahihilo?" Sabi ko, "Wala po, okay lang." Sabing gano'n, di ba? Nagtitinda pa nga ako. Pero delikado yan. Sabing gano'n. Sabi ko, may iniinom po ako na herbal, sagip. Yun po ang sinabi ko. Hindi na po sila kumipo. Sabi naman, ano nararamdaman mo? Wala lang. Sabi ko, mataas lang ang dugo ko, pero okay naman ang pakiramdam ko. Hindi masakit ulo mo? Hindi po. Minsan lang, yung parang inaantok ako. Kaya sabi ko... Hindi masakit batok mo? Hindi rin po. Basta yun ang nararamdaman ko. Gusto ko lang na magpahinga. Pag gano'n ang nararamdaman ko, itutulog ko lang. Mamaya, wala na. Okay na. Hindi ka nahihilo? Hindi po. Kaya nga sila kasi iniisip ko po, kung pupunta pa ako ospital, natatakot yung nurse. Sabi, ang taas ng dugo mo na, pumunta ka sa ospital. Iniisip ko yung sinasabi ni Pastor Rene, pag pumunta doon, baka mamaya biglang injectionan ka, babae yung dugo mo, na natatakot pa ako. Ang ginagawa ko, nire-relax ko lang yung sarili ko, tapos umiinom ako ng maraming tubig. Yan ang ginagawa ko. Bumababa naman? Opo, matagal na ako, bali 6 na buwan na rin po ako nag-inom ng sagip. Dati na po talaga, bago ako nag-inom ng sagip, mataas talaga yung dugo ko, mga 150, 160, yung gano'n. Tapos nung nung matagal na, nag-umpisa to nung pandemic Ninervyos kasi ako, ayaw ko magpaturok. Ayaw ko talaga. Ninervyos talaga ako. Wala po ako magawa kasi nasa Nueva Ecija ako. Kailangan maturukan ako dahil sabi, hindi daw ako papasakayin sa bus pag walang injeksyon. Napilitan po ako pero talagang ang dugo ko po talaga umabot ng 220 over 120. Doon po ako na nag-umpisa na tumaas ang dugo ko. Wala ka pang sagip noon? Wala, hindi pa ako naggaganon. Tapos, pero nung kahapon, nagpa-BP ako,
Sabi ko, araw-araw na po ako ngayon nagmamonitor ng BP kasi nagtitinda po ako, dumadaan ako sa center namin. Kahapon ang BP ko is 130 over 70. Sabi ko, okay na, mababa na. Kasi nung unang sabi niya, maganda yan, kailangan talaga nag-exercise ka. Siguro yung paglalakad, exercise din siguro yun. Bumababa yung dugo ko. Kaya sabi ko, nung mga nakakaraan kasi, may konti kaming tindahan, sari-sari. Lagi lang ako nasa bahay, nagbabantay ng tindahan, nakaupo lang. Sabi ko siguro talagang kailangan talaga exercise. Ngayon, medyo napansin ko, para malaman ko talaga yung dugo ko kung bumababa. Nagtitinda ako araw-araw. Kahapon, isang araw, nagpa-BP ako, mababa na. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, talagang ang galing po talaga ng sagip. Amen. Yun lang, maraming